Dr. Mark Mejia, para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, Sumayor ya Botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3, at Balota. Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayo sa buwan ng Marso na sa gaganapin pong 100 Islands Festival na magsisimula po itong March 7 hanggang katapusan. Sana po magkita po tayo dito sa lungsod ng Alaminos, makasama kayo, mag-enjoy dahil marami po kami mga programa at events na lahat po ay magsasaya. Come here in Alaminos and experience the culture and of course, ang aming ipinagmamalaking 100 Islands National Park. So muli, sama-sama po tayo mag-enjoy dito sa Alaminos City. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa Balota. Political ads paid by 64, Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Gina, Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gino ba kayo? G! Isang magandang araw sa ating lahat, sa ating magbabalik na congresswoman ng 4th District. Alam ko po, ang ating congressman ngayon ay maraming proyekto na hindi pa natapos sa kay Manungjo, kay Manay, kay Kongtok, at ngayon magbabalik ang ating pong Manay Gina. 100% po ang aming suporta sa inyo. Alam ko po, kayo po yung nandyan lagi na tumutulong dito sa aming bayan. At kung ano man yung improvement ng aming bayan, kayo po yung nandyan, susi po sa aming mga problema dito sa aming bayan. Kaya po ang ating pong pagbabalik ng ating Congressman Manay Gina, nandito po ang San Jacinto Tendedera, nandyan po nakasuporta sa inyo. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Manay Gina de Venecia. Well, honestly, excited po kami sa pagbabalik ni Manay Gina, may beloved Nina. Hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3, News Radio Dagupan, Todo Balita. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay April 8 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaarun Susan Yadaw.
At sa technical kasama natin Aaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Vice President Sara Duterte balik Pilipinas. Todo Balita. Pacquiao nakipagpulong sa liderato ng Senado. Todo Balita. Philippine-US nilarga Cope Thunder War Games. Todo Balita. 17 Pinoy sa Qatar pinalaya na. Todo Balita. Sa balitang lokal, Mango Bamboo Festival ng lungsod ng San Carlos aarangkada na. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan sa volleyball o Premier Volleyball League, Petrogas di bibitaw sa kanyang misyon. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakabalik na ng bansa si Vice President Sara Duterte nitong linggo ng gabi mula sa The Netherlands. Sa pahayag ng Office of the Vice President, lumapag sa NAIA ang Vice Presidente alas 9:56 ng linggo ng gabi sakay ng Emirates Airlines Flight EK334. Ang Vice Presidente ay nanatili sa The Netherlands ng mahigit sa 3 linggo kung saan nakapiit ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto sa bisa ng arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court. The Vice President is expected to address any pertinent matters in the coming days. Ito ang saad ng Office of the Vice President. Habang nanatili sa nasabing bansa, inasikaso ni Vice President Sara ang pagbuo ng defense team ng kanyang ama na nahaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC. Nakipagpulong si dating Senador at boxing icon Manny Pacquiao kina Senate President Francis Escudero at Senador Joel Villanueva nitong Lunes. Isinagawa ang pagpupulong sa isang pribadong lugar na tumuon sa pagpapalakas ng ugnayan sa paggawa ng batas, pagsusulong ng mga polisiyang mahirap at mga inisyatiba para sa hinaharap na pambansang kaunlaran. Si Pacquiao na muling sumasabak sa halalan ngayong darating na midterm elections sa May 2025 ay binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga mambabatas upang maisulong ang may reformang may direktang pakinabang sa sambayanang Pilipino. Samantala, sinimulan na kahapon ng Philippine Air Force at ang counterpart nito mula sa United States Pacific Air Forces, ang Cope Thunder Philippines. Ito ay war games sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon bilang bahagi ng Philippine-US Balikatan Joint Military Exercises. Pinangunahan ni Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura at PACAF Air National Guard Mobilization Assistant Major General Christopher Shepard ang pagbubukas ng war drills sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga. Isasagawa ang war drills sa Basa Air Base at Clark Air Base sa Pampanga, Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac at natatagal hanggang Abril 18. Iho-host ng Philippine Air Force ang nasabing International Observer Program bilang bahagi ng war drills na lalahukan ng mga kinatawan ng Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Defense o Japan Air Self-Defense Force at Indonesian Air Force. Samantala, nasa 2 tonelada o 42 bilyong halaga ng cocaine sa nalulan sa Norwegian flag na MV Lunita at may tripulanting Pinoy ang nasabat ng mga otoridad sa South Korea noong Abril 2. Dumating ang barko sa napag-aari ng JJ Ugland Companies sa Ukig Port
sa ganyong noong Abril 2 matapos maglayag mula Mexico na minto rin sa Ecuador, Panama at China. Sinabi ng Customs Office ng South Korea na isang team ng 90 narcotics officer at 2 Customs Drug Detection Dog Unit ang sumakay sa barko at natuklasan na isang nakatagong compartment sa likod ng engine room. Sa loob, nakakita sila ng 57 kahon na naglalaman ng 2,000 kilo ng cocaine. Mananatili muna ang Lunita sa daungan kasama ang mga Pilipinong crew nito. Pinalaya na ang 17 Pinoy na inaresto sa Qatar at hindi na rin sinampahan ng kaso dahil sa illegal assembly. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines Al Humidi at sinabi nitong ang good news sa Pangulo sa pagpapalaya at hindi pagsasampa ng kaso sa 17 Pinoy. Sinabi niya ng Ambassador na si Al Humidi na ito ang refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nilinaw naman ni Castro na maaari na ring bumalik sa kanilang mga trabaho ang 17 OFWs at maaari na rin silang umuwi dito sa Pilipinas kung nais nila. Sa karagdagang balita sa ibayong dagat, nasawi ang 3 katao matapos na bumulusok ang sinasakyan nilang ambulance helicopter sa karagatan ng Nagasaki, Japan noong linggo. Ayon sa Japan Coast Guard, kumpirmadong namatay sa insidente ang pasyenteng si Mitsuki Motoishi, 86 anyos, caregiver na si Kazuyoshi Motoishi, 68, at Dr. K. Arakawa, 34. Nakaligtas naman sa insidente ang pilotong si Hiroshi Hamada, 66, Kasuto Yoshitake, helicopter mechanic at 28 anyos na nurse na si Sakura Kunitake gamit ang inflatable lifesaver sa karagatan ng Nagasaki. Ayon sa ulat, umalis sa ambulance helicopter na ino-operate ng SGC Saga Aviation sa Tsushima Airport ganap na 1:30 ng hapon. Nakatakda itong dumating sa ospital ng Fukuda 2:15 ng hapon para sa pagpapagamot ni Mitsuki. Inimbestigan pa dahilan ng pagbagsak ng helicopter. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal sa lungsod ng San Carlos. Formal na magbubukas ngayong araw ang kanilang taunang Mango Bamboo Festival 2025. Ayon kay Mayor Ayoy Resuello, ang unang programa ngayong araw ay gaganapin mamayang gabi. Ito ang Miss San Carlos 2025 Talent Night. Gaganapin ito alas 7 ng gabi sa arena sa Resuello Sports Complex. Samantala, nakatakda naman sa April 12 ang Pageant Night at gaganapin sa parehong lugar. Sa April 22, magkakaroon ng Thanksgiving Mass, misa'y pasasalamat alas 6 ng umaga sa St. Dominic Minor Basilica at ang Grand Opening Parade. Ito ay parada na dayo sa city proper. Nakatakda rin sa April 22 ang Farmers and Homemakers Day at ang GMA isang Kapuso Fiesta gaganapin ng gabi. Umindayog sa saya ang bawat bayambanggenyo sa saliw ng masiglang musika na sumalubong sa kanila sa People's Grand Ball and Balikbayan Night na ginanap sa Municipal Town Plaza noong Biyernes ng gabi, Abril 4. Nagningning at kumikislap ang gabi na nagbigay patunay sa tema ng pista na Mangkirlap, Magaygayagan Bayangbang at kitang-kita rin ang nagliliwatawang ganda at kagwapuhan ng mga bayambanggenyo sa kanilang kasuotan na umakma sa All Black Affair na tema ng kaganapan nito. Nagandog na sa engrande at kahangahang pagtatanghal ang Don Pudring Orkestra na tunay na nagpamangha sa mga manonood. Kasama rin sa entablado ang pinagmamalaking talento ng Bayangbang na si Jonalyn Bugarin, ang kampiyon ng Farmers Got Talent na muling pinatunayan ang kanyang husay sa pag-awit. Pinakatampok sa gabi at tinabangan ng lahat ang premyado at batikang mga awit na si Ariel Rivera, ang tinagurian noon na kilabot ng kolehiala na nagpaibig at nagpakilig sa lahat na dumalo na sa kanyang malaanghel na tinig. Inanunsyo ng Department of Finance ang opisyal na pagtaas ng bayan ng San Jacinto sa Pangasinan mula sa isang third-class municipality patungong first-class municipality batay sa kanilang order sa number 074-2024. Ang tagumpay na ito ay isang patunay ng mahusay na pamamahala sa ilalim ng mga deliderato ni Mayor Leo de Vera at ang lokal na
opisyal ng bayan. Ayon kay Congressman Christopher Toff de Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan, ang tagumpay na ito ay isang patunay ng kolektibong pagsisikap ng mga lokal na opisyal ng civil society at ng mga residente ng San Jacinto. Ayon sa Republic Act No. 11964, ang mga munisipalidad ay kinaklasipika batay sa kanilang kita na tinutukoy sa pamamagitan naman ng average na taunang regular na kita sa 3 taon bago ang isang general income reclassification. Formal lang nilagdaan ang memorandum of agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Ars Brian Celeste at ng Rabadon Enterprises. Sa pamamagitan ng Alaminos City Palit Basura Caravan, layunin nitong hikayatin ang tamang paghihiwalay ng basura mula sa mga tahanan, institusyon, industriya, establishmento at sektor ng agrikultura kung saan sama-samang gagawin para mas malinis at mas luntian ang komunidad. Samantala, nagtapos noong isang araw ang isinagawang 3-day monitoring and inspection ng lokal na pamahalang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Art Brian Celeste sa mga accommodation establishment sa lungsod. Layunin aktibidad na siguraduhin tumatalima ang mga establishmento o establishment owners sa mga batas, ordinansa, implementing guidelines at maging sa mga health and safety protocols. Sa bayan ng Bulinaw, pinasinayaan ang kanilang multi-purpose complex kung saan matatagpuan ang Bulinaw Evacuation Center, ang kanilang Crisis Center for Women at ang LGU Bulinaw at ang LGU Bulinaw Multipurpose Building sa Barangay Liwa-Liwa. Ito ay pinangunahan ni Mayor Alfonso Celeste kasama ang iba pang mga lokal na opisyal. Ayon kay Mayor Celeste, this project is more than just a structure. It's a symbol of our town's dedication to safeguarding its people, especially in times of crisis. Dagdag pa nito, the Crisis Center for Women will be safe space for those in need, and the multipurpose building will serve as a hub for various community programs. Ang bayan ng Bulinaw na matatagpuan sa Western Pangasinan ay isa sa major tourist destination sa lalawigan ng Pangasinan. Pagkatapos ng palay, mainam ang pagtatanim ng mais. Ito napatunayan ng mga miyembro ng Barangay Pandan Farmers and Irrigators Association na sumailalim sa 5 buwan na Farmers Field School o FFS on corn production and management na programa ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Ars Brian Celeste, kagapay Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Sa sinagawang field day kahapon sa Barangay Pandan, ipresenta ng mga FFS participants na maaaring umabot sa mahigit 200% ang return on investment kapag nasunod ang itinuro na teknolohiya. Base ito sa resulta ng kanilang aktual na pagtatanim na yellow corn sa 2,500 square meters demo farm kung saan ibebenta ito ng mahal sa mga feed millers upang i-process at gawing pagkain ng mga alagang hayop. Dahil dito, sa pamamagitan ni Vice Mayor Ion Fontelera, mas hinihikayat ni Mayor Brian ang mga magsasaka sa buong lungsod na magtanim ng mais pagkatapos ng anihan ng palay upang mapataas ang kanilang ani at sa huli ay gumanda ang kanilang kita at kabuhayan at magkaroon din ng lungsod ng isa pang produktong agrikultural na mas mataas o na may mataas na produksyon. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nagpakahirap ang Petrogas para makarating sa Championship Series at plantsahin ang kanilang finals rematch ng nagdidepensang Creamline. At hindi na ito bibitawan ng 2-time Premier Volleyball League Reinforced Conference Champions. Lalabanan ng Petrogas ang Creamline mamayang alas 6:30 ng gabi sa Game 1 ng kanilang 2024-25 PVL All-Filipino Conference Best of 3 Titular Showdown sa Smart Araneta Coliseum. Sumayin niyo kabuhan natin uskas sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para girang. Oras po natin alas 5:25 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club.
Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinario ang kwento. Hanson na inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mo pa iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako bilib. Gina tayo kay Gina De Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina De Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina De Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Bangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gina ba kayo? Adsayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, pian manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Pian nagamuran na umbalay sa tuan serbisyo. Napag amay unaan to, soy na umbalay. Aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na anapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulong at abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark De Venecia Mejia, su Mayor ya Botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at Balota. Oy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. DWIZ. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:30 na ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez Siadaw. Welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Ang pagkatid po natin ng mga balita mula sa probinsyang Anggaling, ang lalawigan po ng Pangasinan. Pero syempre, muna po dyan yung paalala po natin sa lahat, always, na mag-ingat at keep hydrated. Ano yung temperature kahapon? 52. Pinakamataas na so far. Oo, ngayong ang Dagupan, yung source ng Pag-asa ay Dagupan.
So kaya pala ganun ka init ka kasi nga kawalad kin ka roman siya kawalaod para ka ini-steam. Ang init, sobrang init. Saka parang parang pagod na pagod ka yun pala. Dahil sa sobrang init. Extreme danger na yun pagka ganon. Sabi nga nung kaibigan ko, ba't kasi lumabas pa kayo? Mali mo ba na ganon kainit? Tsaka wala ka naman choice. Hindi ka naman pwede mag-stay. Yun yung Hindi naman pwede magtago lang sa bahay. Kung minsan naman, kung magtatago ka sa bahay, mainit din sa mainit din sa loob. Pero ito, balita mula sa Pangasinan Polytechnic College. Patuloy po yung pag-ikot ng mga representante ng Pangasinan Polytechnic College. Ito po yung tertiary education o higher education school na kung saan itinatag na lalawigan ng Pangasinan, brainchild ni Governor Ramon Gico III at baby niya to. One of the first. One of the first. At sila ay umiikot sa iba't ibang distrito para naman sa ito ay campaign at maghikayatin ang mga kabataang Pangasinense na kumuha ng entrance exam sa Pangasinan Polytechnic College. So ang kailangan lang ay ipakita nyo po, ito po yung mga requirements, copy ng grades for graduating senior high school students, kopya ng kanilang grade 12 report card. Para naman sa senior high school graduates, SF9 and SF10. For ALS graduate, kailangan po yung kopya ng inyong ALS report card. At para naman sa mga transferees, sabi nga natin nung nakaraan good news dahil tatanggap na sila ng transferees, ito yung magsi-second year. For transferees, copy ng inyong transcript of records. 2 piraso ng passport size ID photo, dapat ang background ay puti at nakalagay po ang inyong name card. So, ayan, kahapon, April 7 kahapon, andun sila sa pumunta sila sa Calasiao, Santa Barbara, San Carlos. So, hinahanap ko yung schedule ngayon. Pero ikot sila sa iba't ibang distrito para mas marami yung ma-reach out nilang mga kababayan po natin. Lahat po ng mga college institutions talagang nag-iikot sila, nag-campaign, pinopromote yung kanilang mga schools. Kahit nga yung Yupang, di ba, umiikot yan sa mga LGUs para mag-campaign at saka talagang makikayat din ng mga scholars. So, ganyan po yung mga schools para makilala, mas lalo makilala at mas makaakit nga na marami pang mga estudyante, nagka-campaign po yung mga yan. This early, alam po natin marami sa mga nasa kolehiyo na ang inaantabayanan yung pagbubukas ng College of Medicine ng Pangasinan Polytechnic College. Mangyayari po yan dahil inanunsyo na po yan ni Governor Ramon Gico. Yan po yung mga antabayanan po mga kaibigan at ulitin po natin base doon sa kanilang advisory bukas para sa transferees. Ayan, inilatag na rin ng Pangasinan Polytechnic College kung ano yung mga requirements para makapag-apply kayo at makapasok as full scholar. Full scholarship po ang ibinibigay ng Pangasinan Polytechnic College. So pag sinabing full scholar, magkano ba ang nasa 30,000 plus pag full unit ang kada SEM. Hindi lang po 10,000. So buong tuition libre. Depende kung magkano yung magkano ang charge ng Pangasinan Polytechnic College. Pero yun nga po, ito na yun graduation fever season na ba? Oo. Palagay ko matatapos lahat yan this week until early. Kasi next week Holy Week na Pero sa mga opisina may pasok pa ng 14, 15. Next week yan yung half day 16. Yan yung pinakahihintay nating bakasyon. Araw. Kasi talagang no choice ka talagang hindi magbakasyon. Ayan. Pero ito nga po itong graduation fever na at ano yung sasabihin ko? Nakalimutan ko. Mag-graduate itong ngayon. Wala pa mag-graduate sa kanila. Wala pa kasi second year college pa lang sila. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po yung mga ganap naman, yung mga activities dahil
bakasyon na ito na po yung panahon ng mga fiesta at saka mga festivals dito po sa lalawigan ng Pangasinan at dito sa atin ay ang Pistay Diet naman na nagsimula na nga po noong 4. Yung mga activities 4, 5, 6 at ngayon ay anong petsa na ngayon? 8. Ang susunod na event na ay ang Pangasine. Sabi nga ni Sir Dobby, mas bongga itong Pangasine ngayon. Hindi ba nung last yung mga yung mga ano nila yung mga nag-lecture noon at talaga inavail ng mga taga-Alaminos yung workshop na yon, talaga hindi nila yung pinalampas. Kasi yung mga known na mga sa larangan ng theater and film, yung mga speakers mula pa sa Manila. At mas upgrade daw nila yung ngayon. So kung magagaling na yung mga last na speakers, resource speakers, mas meron yata silang mas may hinihintay pa, mas may offer pa na kumaga sa level up yung level up yung mga resource speakers nila, pero hindi ko mahanap hindi ko nakuha kung sino yung mga resource speakers nila, pero ilang araw din yan, 1, 2, 3 yung Pangasine, kasi meron yung ting gabi ay nag-offer sila ng film showing alas 6 hanggang alas 9 na gabi sa Capitol Beachfront. Sa umaga yung yung alas 8 hanggang umaga yung training ng 11 at saka 12 at saka ng 10. Siyempre mag-start yun ng 10, 11, 12. So tatlong araw yun na training itong Pangasine para sa mga filmmakers na may potensyal na maging mga filmmakers. Ayan, pero namin magaling dito sa Pangasinan. At yung mga bata naglalabasan yung kanilang mga mga talento. Pangasine 10 opening program alas 5 ng hapon, workshop alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Film showing, ayan, 6 to 9 sa Capitol Beachfront. Workshop, meron pa silang schedule ng 11, 12 hanggang, ayan, wala hanggang yung 12 lang sila. Kasi sa 13, na yon, Limgas Pre-Pageant Night na yon. So yung umaga nung nasabing mga petsa, 11 and 12, Philippine Beach Games. Yung Philippine Beach Games nasa 13 na yon. Okay, mamaya po mga kaibigan, ipaparinig natin bahagi ng State of the Province Address ni Governor Monmon Gico III. At saka, ready na ba siya? Ka Edwin, hindi pa ready. Naalala ko lang, paalala po sa mga ayan, paalala ko kasi nga yun, sinasabi ko siya, kinukuha yung CP number ko at isasama daw ako sa ayuda ni BBM. Ibibigay ko na sana kaya naalala ko, paano kung kukunin yun? Layo na sa Manila siya. Sabi ko, bibigay ko na, bilis na ayuda yun ayuda na sana. Oo, 8,000. Tapos sabi niya, biglang nagpalit 8,000 this month. Isasama daw ako sa listahan ng tatanggap na ayuda galing sa DSWD. Ay talaga, sabi ko, bibigay ko na Naalala ko, bakit ko bibigay? Hindi ka ba nahak? Sabi niya, nabiktima din ako. Ito naman merong advisory. Scam yan, kanto, lamang, lukuya. Mula naman kay Ma'am Eileen Riamon ng Dagupan City National High School. Gusto niyang ibahagi. Para sa mga mga grade 11 students, ang University of the Philippines College application ay extended po for 2026 to. Extended hanggang April 14, next Monday. Nakalagay po dito, current grade 11 students or incoming new first-year students for school year 2026-27 must fill out and submit their application by the extended deadline. Pwede niyong i-access yung online application portal. Buksan nyo lang po sa Facebook to, UPCAT. UP system. Do not withdraw if you have entered any incorrect information in your application. Sabi po dito, the completion of Form 2A and confirmation of students by senior high schools is likewise extended until April 25.
At saka for concerns, please visit the online help desk. Nakalagay din po sa kanilang Facebook page, UPCAT or UPCAT-UP System. Ayan, sa mga, alam nyo, ang dami pong mga kabataan, mga senior high school students na masisipag, magagaling maghanap ng mga schools na sila kung saan pwede silang mag-apply for scholarship. Kasama na dito yung UP. Meron yung iba, lahat ng school na po pwede sa Manila, nag-a-apply sila. Meron din pag nakapasa sila sa ilan, ayan, saka na sila pipili ng pinakagusto nilang school. Pero syempre, ulitin po natin, kasama po sa mga schools na kung saan pwede kayong mag-apply for scholarship. Full scholarship ang Pangasinan Polytechnic College. Ayan, update yun na dito sa nanggugulo sa akin na humingi ng CP number. Nabiktima rin pala siya. So, hacker yung kausap ko nga na naramdaman ko. Hindi yun hacker yun. Scam yan. Scam yan. Itong kapag may manghihingi yun ng CP number nyo para sa ayuda, wag po kayo maniniwala kasi hindi true online ang pagbibigay ng ayuda. Ang hirap kayang pumila. Ang hirap kaya makakuha, tapos bigla ka lang i-chat na bigay mo yung number mo para makakuha na ayuda. Abangan mo may susunod na yun na hihingin sa inyo. Pero, yun nga po, paparinig po natin sa inyo bahagi ng State of the Province Address. Yan, State of the Province Address ni Governor Monmon Gico III. Pwede na? Samantala, habang inaayos po sa may advisory naman ng Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco Power Advisory, Power Service Interruption, yan po ay mangyayari sa Sabado, April 12. Mahaba-haba pa rin po ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang purpose, replacement ng 69 kV insulators at pole number 20, replacement ng 69 kV loop jumper connector at pole number 18, right-of-way clearing somewhere sa Balingaw, Malasiki, San Carlos City at correction ng hotspot sa San Carlos City, Malasiki, Bayambang Bautista Substation. Ang affected areas sa nasabing alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na power interruption sa April 12 Saturday. San Carlos City, yung sakop po doon kasi merong ilang barangay na sakop ng DECORP. Buong bayan ng Malasiki, Bautista, Basista, Alcala, Bayambang. Sa Orbistondo, ang affected ay Pasibi East, West, Bitwag, Balangay, Batangkawa, Duplak, Malacca. Sa mga terem, Bayawas lang po ang affected. Sa nasabing power interruption, April 12, Saturday, 6 a.m. to 3 p.m. Ang putapatang. Yan, good morning kay Madam Rose Mariquea, ang nagbabalik na General Manager ng Co-op ng Tondaligan Blue Beats Consumer Cooperative. Congratulations. Ayan. Pero liniligawan pa siya. Gusto kaya niya? Ay. Ligawan din natin siya. Okay. Ganun katagal? Hindi pa ready? 19:30. 19 minutes, 30 seconds. Doon mo start. Okay, mag-ano muna tayo? Mag-break muna tayo, alas 5:45. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank Jewelry Loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page.
nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Buy a memorial lot ahead of need through our 48th anniversary discount treat from August 1 to 31, 2024. Enjoy big discounts for installment purchase and even bigger discounts for spot cash purchase. Don't miss out on the great deals that Eternal Gardens offers this month. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit Eternal Gardens at AB Fernandez Avenue, West Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation with HLURB license to sell number 18980 and 32531. Okay, 10 minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga, meron po si Congressman Marco Juanco dito. Sabi niya, Team Aguila, nabuwag na raw. Fake news po yan. Ngayong panahon na naman ng eleksyon, marami na naman daw lalabas ng mga misinformation, disinformation, mga paninira, mga accounts na biglang magsusulputan
at mga page na puro paninira ang laman. Dami nga. Kaya maging mapanuri tayo at alamin kung totoo ba ang nakikita natin sa social media. Tignan natin kung katotohanan na nakikita natin o sadyang produkto lamang ng maruming estilo ng politika ng mga huwad na lingkod bayan. Basta kami dito, walang halong fake news, walang dagdag, walang bawas, Team Aguila. So yan, pinapakita niya yung picture nila. Kasama si Dr. Cesar Cambao, Congressman Art Celeste, si Governor Gico, magkatabi sila ni MOC o ni Congressman Marco Huangco at saka ni Secretary Conrado Estrella. Yan, fake news po yung lumalabas na nabuwag na raw ang Aguila. Pwede mabuwag yan next sa susunod na panahon kasi nga ang Aguila, ang ibig sabihin ng Aguila, Alyansang Gico Lambino. Ayan. Next, hindi na si... Last term ni Vice hindi na si Lambino ang Vice Governor. Kaya, pwede mabuwag yun. yung literal na pero baka yung nila... Agila yung samahan pareho pa rin. Yung samahan pareho pa rin. Parang Agila rin sila. Kaya pareho pa rin yan. Pero yung literal na meaning po ng Agila ay Alyansang Gico Lambino. So, ready na ka, Edwin? Yan. Bahagi po to ng State of the Province Address ni Governor Monmon Gico III. Provincial governance paving the way for a historic spirit of an era of doing things for the first time. Once again, in this climactic report of accountability to our beloved province, may I sum up the defining character of the pursuit of innovation in public service that we painstakingly sustained throughout this 3-year term office. As your public servant in the province, please accept my heartfelt gratitude to all your prayerful and unfailing support. This State of the Province Address of 2025 is not a chronicle of what the Governor has done alone. It has always been the accomplishment of the whole province. Pangasinan ang galing is a dream converted into reality, a passion actualized for posterity, because the whole province is a solid team. We call ourselves the Pangasinan ang Galing Team. Team Pangasinan ang Galing, beginning with our rank-and-file employees in the capital, chiefs of hospitals, department heads, and the Sangguniang Panlalawigan, all of our public servants, and the citizens in the 44 towns and 3 cities of Pangasinan. Every one of us has contributed to the spirit of Pangasinan, the spirit of an era, and the battle cry of a productive and that of a resilient province. Pangasinan ang galing. Together we are making history in doing things for the first time. The zeitgeist or spirit of our times. May I respectfully greet our Vice Governor, Mark Ronald de Guzman Lambino, the presiding officer of the Sangguniang Panlalawigan, our highly esteemed provincial board members, for together they united to provide all the needed legislative support to fast-track our many programs and projects. Our administrator, Melicio Patagid II, the PNP, the Philippine Anti-Drug Abuse Agency, mayors, vice mayors, and municipal councilors, our honorable members of the Philippine Congress, barangay leaders, and all of our province mates, magandang umaga po muli. And most important of all, I want to greet my beautiful wife, Maan, and our lovely children. Doing things for the first time. In a nutshell, for the first time in the history of Pangasinan, we are experiencing remarkable changes in effective and productive governance. With people-oriented and program-focused leadership, dramatic achievements pervade our political, socio-economic,
cultural, and educational existence. The risk-taking journey redefines what good governance is all about. While we are doing things for the first time, is the spirit of this era. It is the dawn of a new age that creates transformations that truly last. Yung pong mga tumatagal. Legacies for all generations that endure. We have a story to tell. The era of first times in Pangasinan. And let me give you a brief summary. For the first time, we engage in improving medical and hospital services that were never before achieved in such a scale that we have initiated and accomplished in less than 3 years, including many of those that are still works in progress. Excellent leadership sets the gold standard in this era of public service because we do not want to allow mediocrity when it comes to health of our people in Pangasinan. Dialysis centers are now within your neighborhood. Patients from Western Pangasinan used to go to Dagupan cities and other localities where dialysis centers are established. Today, the Western Pangasinan District Hospital is now within your reach if you are from the 1st and 2nd districts of Pangasinan. If you live near Bayambang and Lingayen District Hospital, we also have dialysis centers that are being established, pending the delivery of equipment in Bayambang, the construction of the facility, and of course, the DOH grant of license to operate. We are doing this for the first time in Pangasinan. We have done this and we did not need 15 years to do this. For many years, Umingan Community Hospital patients go to a small, cramped facility in a traffic-prone section or location. Today, the new Umingan Community Hospital is almost completed and finished in its new prime location within a township project in Barangay Gonzales. Ready to serve patients from Eastern Pangasinan, including those from neighboring provinces. Constructing a super community hospital in Umingan is another first for the people of Pangasinan. We have done this and we did not need 15 years to do this. Diagnostic laboratories depend on the latest medical equipment to effectively support the work of our health professionals. But if we do not have them, or if we do not have to upgrade them, our hospitals will continue to operate. Okay, sa bahaging umpisa pa lang yan ng State of the Province Address ni Governor Ramon Gico III. Pero yun, yung 2 beses na rin niyang nabanggit doon, we need not need 15 years to do this. Sabi niya, doon sa mga projects na na-accomplish na ng Gico administration plus yung mga naumpisahan na. Imagine mo, wala siya 15 years. Walang 15 years pero gano'n na po karami yung kanyang nagawa dito po sa lalawigan ng Pangasinan. What more? Kapag ka madadagdagan pa. Kaso po, ang bilis po ng oras natin mga kaibigan. Good morning po sa lahat natin mga masugid na mga tagapakinig. Diyan po sa Malimgas, diyan sa Magsaysay Market at lahat natin mga viewers at saka mga listeners natin, mga tricycle drivers. Good morning kay Mama Ta at saka kay DC Vian. Good morning po sa inyo kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa may Barangay Tabang Dagupan. At saka wala na po tayo sa oras. At tabayanan po ninyo susunod agad early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Nordy Navarro, programa Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcast